Ilan po yung sa inyo? Tatlo. Pakuha nyo na lang po. Ay dapat kung ano, kinuha ko na pala yung sa inyo kanina eh. Nandun na ako kanina eh. Nung pandemic, dalawang pastor kaibigan ko, corona depression. Ang Hindi, isang kahit- nagpakamatay. kahit Kasi, sa Amerika kasi, may nagpakamatay. si Ananias at saka si Sapphira, Oo, yun. no, pinatay mismo ng Diyos yun, inusgan yun. Pero hindi nag-come into conclusion ang mga brethren during that time na sila ay hindi na saved. Sila ay punta na sa hell. Hindi nila pinag-uusapan yun kasi wala sila sa wala tayo sa level kasi na mag-come into conclusion base sa nakikita natin nangyayari. So, ako ang sinasabi ko, si Lord na ang bahala doon. Yung kasi Yun sasabi mo, Storm, kaya senaryo kasi yun eh. Walang pangangaral doon eh. Basta kung dapat patay. Pero ang tanong doon, mangyari pa ba yung kay Ananias ngayon sa panahon natin yung nangyari sa kanila? Hindi na po mangyari yun, iba na po yun. Reference po lang yun na dapat po kampanin mo yung gawain ng Panginoon na hindi ka gumagawa ng mali. Kasi mali yung ginawa nila eh. About ministry yun eh. Ayan, katulad ng yun nga, kaso ni Ananias tsaka ni Sapphira. Ano yun? Ministry Demon nila possessed ba usapan yun? dun eh. Pagsisinungaling yun eh. Si Peter, demon possessed ba yun? Actually, hindi. Ito, tinawag pa nga siyang ano eh, get behind me Satan eh. Oh. Tinawag siyang, direkta, tinawag ni Lord si Peter na lumayo ka sa akin Satanas. Possessed pa siya? Hindi. Tutusin maganda yung kanyang intention or ano yung sinabi niya. Hindi Parang sabihin, wala namang mali, no? Pero ba't tinawag siya Satan? Sakit to na. Pero mo nga, di ba sa? Tawagin ka Satanas? Oo. Oh, lumayo ka sa akin Satanas. Eh, kung hindi lang O, halimbawa, sinusunod mag-asawa si kayo, Panginoon, nag-uusap bakit kayo, tinatawag nag-away niya? kayo, sasabihin sa'yo. Pero pag nung kasi niya, wala siyang magawa eh. Eh kung baka kung kapwa niya nagdasaksa, kinagana niya rin eh. So, hindi nakakatwiran si Peter doon, tinawag siya Satanas, ano? Wala, nanaisip siya. Nanahimik siya. Oo. Kasi Ano, lumayo na lang siya. alam niya naman na mali yung ginawa niya. Mama talaga siya. Sinabi ko. Ito niya, ayun ha, ano yan ha. Kumbaga sa inner disciple ng Panginoon niya, si Pedro. Maayos na rin. Oo, ay Lord. Hindi naman Kung wala. wala malalapitan, papatayin mo Kung dahil sila. sabihin hindi Kristiyano yan. Ang ibig lang ng Panginoon kasi, hindi yung kalooban mo, ang gusto ni Lord talaga, yung kalooban niya, ang Kaya gagawin. nga, so yung sabihin, kalooban ni Pedro yun, di kalooban ng Diyos. Ah, sige, tuloy natin ito para tapos natin. Ngayon nga pala, silent pa ako. Sabi nga, letter A, demons do seek to possess people. Demons to seek. To possess people. Sabi ng Matthew 8:16, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. Ayan, no? Dinala sa kanya mga possessed ng demonyo, sapi, no? Ang ginawa niya, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. So, casting out ng spirit. Napakasimple naman yung casting out ng spirit, ano? Bakit yung iba mga nagka-cast ng spirit, ano pa? Maraming ritual. Dami ritual pa. Iba gumagamit pa ng asin. Si Lord kasi ito. Eh, totoo po, nung pandemic, panahon ng pandemic, pupunta doon sa city or cities. Dinalalat mo yung May daladalang asin. Oo nga, may asin nga, totoo. Sabi ko, pambihira. Oo. Pero di siya, Ginawa nilang lateral. dinalalat ko sa sinabi mo eh. Ay, literal. Literal pala, literal. Dinalalat ko Ay, sa sorry. sinabi mo eh. Mindanao. May pastor doon. Meron daw masamang espiritu sa simbahan. Ah. Oh. Grabe. Ang ginawa niya, nag-review. Tapos kung ano asin, dinagi sa bubong. Okay, ano yun, mga ganun. Di ba sinabi lang, banggitin mo lang yung pangalang Hesus Kristo, nangingisa Ay, sa'yo. casting out lang with the word eh. Sabi nito, casting out with the word eh. Tatakbo na yung kaaway, nangingisa sa'yo. Nakagulat. Bishop, nagpapalayas ka, yung katabi mo tumakbo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Katabi mo, katabi mo sa ministry, tumakbo. Mayroong pastor. Sa Taytay Rizal, kasama namin, magaling mag-preach, evangelist. Ah. Nung
may pinuntahan kami, ako, tahimik lang ako, pero sundalo pa ako, nasa Intel ako the time, doon ako umaatin, sumama ako. Sabi sa pastor, naku, huwag ka na magpunta dito, nagsasyabu ka, nakikita kita. Sabi Pastor, ng- takbo. Sabi ng naposes. Nangaposes, Demonyo. hindi ng Demonyo, demonyo. oo. Sabi talaga, naku, nakita kita nung isang araw na nagsyabu ka doon sa may Pasig River. Ba, naglalak ba yung espiritu? Wala dito. Ano talaga? Kilala siya. Kilala siya. Sabi niya, pagkakasaot-kasaot ka sa atin, nagsasyabu kang pastor. Hindi na pahiya siya. Totoo yun yung mga ganun. Ay, naku. So, sino rito yung mga naposes ng demonyo? Sa account ng Matthew 8, 16 hanggang 34 nga itong 22. Sino yung na-possess ng demonyo? Kasi dinadala raw sa kanya yung mga na-possess ng demon possess. Yung mga tao. Kung baga pala, pag napusis ka pala, dinadala ka ng demonyo doon sa Ano, kay Lord? sa demonyo talaga. Grabe, ano? Kasi yun nga, siyempre, wag mo bigyan ng pagkakataon ng demonyo, di ba? Nakapasok sa buhay. Oo. Ay pagka ikaw nagpupunta doon sa lugar ng mga Kuta ng mga kuta niya, di ba? Di, Oh, kailangan Wala na bang mag-prayer lamang. ka muna bago ka mag-assault Hindi ka pwede talaga assault ka ng assault Yung bishop demonizing demonize. Halimbawa, pumasok ka ng beer house. Di ba? yun. Christian ka. Hindi, mag-evangelize lang ako dyan. Then eventually, may mga maraming ganun mga evangelist na puno na ganyan Ilan niya yung gano'n, no? Yung mga extreme yun no? Extreme, tapos pagdating Mga espiritista yun Siyempre, yung mga magaganda yung mga iba sa atin, di ba? Kung paininin ka, sige maniniwala ako sa'yo, paininin muna kita. Di ba? Pag nalasing ka na, iba na, hindi na... Yung mga dinala kay Jesus Christ sa Matthew 8:16, Christian ba? Hindi. Common person, Person. Mga common person Mga na inalihan ng demonyo, sinapian ng demonyo. At nung dinala nga sa Panginoon, kinas out ng ating Panginoon yung mga spirit na meron sila sa pamamagitan lang ng salita, gumaling sila. Yan ang sabi. O unbeliever. No? Yung rito, walang kumbaga sa palatandaan na they are believers. No? Basta ito ay mga dinala ng mga tao. Okay, sabi nga, the Greek word most often used for this is daimonisomsai. Ayan daw, yung demon possessed, daimonisomsai. Ibig sabihin, literally means to be under the power and control of a demon. O yun yung ibig sabihin ng daimonisomsai. Baka dyan galing yung demonization. Demonize. Na-demonize. Na meaning kasi, literal daw yun, literally means under the power. to be under the power and control of a demon or to be possessed of a demon. Diba? Kaya ang buhay mo kapag control ng demon, ibig sabihin, nadidemonyo ka? Daimonisomsai. Example, Acts 8:7. Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 8. Talatang 7. Sapagkat sa maraming may mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas sila na nagsisigaw ng malakas ang tinig at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Under the power and control of the demon. Okay. 8:7. Sabi daw, for in the case of many who had unclean spirits, yung kaso daw po ng mga karamihan na merong masamang espiritu, they were coming out of them. Ano nangyari? Lumabas sa kanila. No? And then shouting with a loud voice, and many who had been paralyzed and lame were healed. So naging cause ng kanilang pagsapi ng demonyo, naging na-paralyzed din,
at saka nalumpo, ano, literal ba yung mga yan? Gumaling daw. O, Pinagaling. pinagaling ng ating Panginoon. How about sa 16:16 ng aklat ng mga gawa? Paano naman yung bishop yung kwan? Yung mga pinagaling ng demonyo, yung pagkaya na pupunta sa Quiapo, nagpapatuto o nakahawak lang sa kwan doon, sa ano doon, yung imahin. Ang demonyo rin naman tayo. Gumaling na, di ba? Nagpapagaling din ng demonyo, kaya tuwan-tuwa din sila. Kapagaling din gano'n, Bayan, matutuwa din yung himala eh. Bayad yun. Sige. Paano na lang kontrahan? O kaya gagana naman yung... So, bayad. Ang 16, isang araw na kami papunta sa Poong Dalaginan. 16. Namin isang batang babaeng alipin. Siya'y nakapanghula dahil sinasabihan siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. Bayaran niya. Fortune telling, manghuhula. No? Ibig sabihin yung panghuhula, sa demonyo rin yun. Ayun, totoo. Di ba? Oo, nanguhula itong babae, tapos may bayad. Kumikita ng malaki yung kanyang amo. So, Iba yung prophecy sa ano eh. Oo nga eh. Fortune telling. so it happened that as we were going to the place of prayer, 16:16 yan, Acts, sabi nun, a slave girl, no? Meron daw alipin, no? Having a spirit of divination, met us, who was bringing her masters much profit by fortune telling. Much profit, laki ng kita, Tapos ang ginawa ng babae, following after Paul and us, she kept crying out and saying, ano sabi ng babae na ito? These men are bond servants of the Most High God. Nagpatutuo pa, no? Tama naman yung sinasabi, di ba? Tama, hindi talaga mali. Diba? Who are proclaim to you the way of salvation. Tama yung sinabi ng babae, di ba? Walang mali, no? Verse 18. She continued doing this for many days. Oh. Araw-araw niyang ginagawa ito. No? Sabi doon, maraming araw. Nainis na si Paul. Sabi ni Paul, but Paul was greatly annoyed. Ano yun? Ano yun sa Tagalog? Greatly annoyed. Inis. Ano eh? Inis. Inis. Ang ganda naman na sinasabi ng babae, bakit nainis? Nagbagabag siya. Sa malalim Tagalog, nagbagabag. Parang ano siya, Nabagabag yung damdamin niya. Oo, parang, Pero maganda naman sinasabi ng babae, Di ba? Nainis po, nainis. Oh. Bakit pinatigil po, no? Bakit nakakainis ba yung sinasabi ng babae? Oh. Kasi po galing sa demonyo. Alam naman po natin, demonyo sinungaling. Siyempre, Pandaraya. yung makakarinig, Nanlilinda. hihinan tayo niya, baka hindi ko ito isasabi. Kasi galing sa So, demonyo. ibig sabihin, malakas Maraming yung naniniwala. discernment ni Paul. Na-discern ni Paul. Kasi demonyo yung nasa bata eh. Siyempre, ang demonyo is a great liar eh. Ngayon, kayo ba maniniwala? Sinabi ng babae, galing sa demonyo. Kahit pa sabihin natin na si Kristo ay Diyos, hindi naman Naniniwala nga sila eh. Dito eh. Yung mga hindi mananampalataya, pero Tama na-discern yung nila sinasabi. Paul, ay nila, na-discern Ni nila, Pablo. nila Paul na, teka, maling na ano. Siyempre, meron pong mga discerning spirit. Yun, discernment nga eh. So sabi ni Paul, nadi-discern niya nang-aasar na lang to, parang ganun eh. Hindi na totoo yung sinasabi nito. O totoo yung sinasabi pero nang-aasar eh. Si Pablo. Sabi nun, Paul was greatly annoyed and turned and said to the Spirit, I command you, in the name of Jesus Christ, to come out of her. And it came out at that very moment. So, lumayas yung masamang espiritu doon sa babae. So, nakabuti ba? Nung malaman ng kanyang mga master niya, Galit. so, verse 19, but when her master saw that their hope of profit was gone, wala na tayong kikitain. Di ba? Wala nang kapangyarihan. Wala nang power para mag-fortune telling eh. Anong ginawa na? They seized Paul and Silas. And dragged them into the marketplace before the authorities. Sinunggaban, Talagang kinaladkad.
God sa liwasang bayan at inalak sa mga Ano rin po, Bishop, yung in addition din po doon sa sinabi kanina, di ba yung nauna doon sa Gadarenian na di ba sinabi rin po ng mga demonyo, kilala ka namin, ikaw yung anak ng, di ba pinatigil din ni Lord, tumahimik kayo. Kasi nga, galing sa kanila yung salita na hindi paniniwala ng tao. Kaya same as May, with ano may, rin, doon may sa- declaration no? May declaration din yung mga demonyo. Ibig sabihin, pag galing sa evil spirit, kahit totoo, hindi paniniwala hindi kasi dapat nga. paniwalaan. Kaya yung Father iba, of flyer si hindi kahit si totoo. Ethan, Kahit totoo. Diba sa Hindi mo bigyan dapat ng credit. Jan 844, ama na ng kasinungalingan. Siyempre galing Kasi ang sa mangyayari Panginoon. kasi niya, kapag hindi napalayas ito, so siya yung last, at hindi pinalayas si Pablo, mas lalong sisikat itong manguhulang ito. Oo. So, ayan, Mga yan na- yung nangyari. Letter B. Tama ba? Letter B. Letter B. Those who are truly, ito na, born again, take note ha, truly born again, cannot be demon possessed in the strict sense. Yung truly born again. Kasi nga, hindi, pagka truly born again ka, si Lord ang nananahan sa'yo, ang Holy Spirit ang nananahan sa'yo. Dahil may nananahan sa'yo yung Holy Spirit, hindi po pwede pumasok ang masamang espiritu. Kasi may Diba? spirit si God sa'yo eh. Mas makapangyarihan yan kaysa sa kanya eh. Tsaka pagka wala na tayong intimacy kay Lord, hindi na natin napapakain yung spirit na meron tayo. Kaya nangyayari na eh. May kwento ka eh. Bumaba yung dalawang demonyo. Pareho Kristiyano ang pinuntahan. Nag-stay sila ng isang buwan. Nung nagkita na sila, dalawa, pagdating niya pareho Kristiyano eh. Sabi niya, ba't payat na payat ka? Kasi ang tinirhan ko na Kristiyano, puro Panginoon ang sinasalita at nagdadasal. Ikaw ba't ang taba mo? Kristiyanong nagmumura, kaya lalo akong kumaba. Kristiyanong magagalitin. Kristiyanong chismosa. Chismoso. Yung mga Dalawa ganun, sila no? kumaba. Kain sila sa Kristiyano magnanakaw. O, di- ito, payat mo. Walang makain. Walang makain eh. Puro nagdadasal sila. Ayos yan, ayos yan. Binakuha ko sa'yo. Ayos yan, ayos yan. Ayos yan. Kaya nga di ba pag may nagkakas, Parang yung katawan. may naboposes, hindi pinapapasok yung mahina yung pananampalataya. Dahil baka Doon pupunta. Kaya sabi ko, yung mga ano yan. Yung totoo naman yun. Kasi meron kami kapatiran. Experience talaga. Lumutang talaga yung babae. Ang biyok niya, may yung people doon. May Bisaya. Instead na, Experience namin. demonyo ano dahil Jesus. Hindi. Tuloy. Sabi nga, samahan natin, a born again believer is possessed by the Holy Spirit who does not share his habitation with a demonic being. Di ba? Kayo, templo kayo ng Diyos eh. Tama po. Di ba? Amen. Kaya nga sabi ron eh, na 2 Corinthians 6:14-16, do not be unequally yoked together with unbelievers. O may payo, ano? May advice. Bakit? For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord with Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Ibig sabihin dito, hindi compromise. Di ba? Oh. Do not be unequally yoked Bishop, together. naano ko po yun sa seminar na tayong mga Kristiyano talaga. Huwag natin isipin na mabuborn again natin yung mga papangasawa natin. Oo, Kasi yung ganun. kasalanan na kagad yun eh. Nakipamatok ka na kay Satanas eh. Una, compromise ka talaga. Huwag natin sabihin, hindi, mabuborn again naman yun. Dapat talaga yung same as our faith. Yung May tama po kayo. Totoo po yun. Hindi, totoo. Pag tulong ako ng ganyan eh, may sumunganong at dapat tutulong ako eh.
Hindi lahat. Hindi lahat. Oh, may ano naman ganun. Oo. May nagsasabi talaga, hindi. Buti, bawi- Pero majority. Pero Papayan siya, buti Ang ano, bawi. majority. Pero yun nga, yung maganda Alam mo po bakit? yun, pahapyawan Kasi may din kapatid na. siya. Hindi naman. May kapatid siya kapag-asawa talaga hindi man pataya. Pero naakay. Nakakay. Oh, yung isa din. Ganun din. Hindi man, naakay din. Kaya hindi lahat sabi niya. Ay, ang problema, bumaligtad eh. Yung mananampalataya ang naakay sa mundo. Tumiwan. Ay, bumigay. Yun naman. Dalawa lang yun. Dalawa lang May yun. positive yun. Oo. Okay, letter C. Both believer and non-believer can be vexed, tormented, and oppressed by the demonic spirit. Oh, ito po. Oh. Ang Kristiyano raw, kung totoo Kristiyano, hindi raw po pwede ma-demon possess. Oppress, yung blanco. Pero, sa isang banda, kahit mananampalataya o hindi mananampalataya, pwede raw ma-oppress ng demon spirit, no? Can be vexed or tormented and oppressed by the demon spirit. Kaya ibig sabihin, yung bang kinukwento ko sa inyo na oppression, na depress, Opo. Christian yun, yung kumantong sa pagpapakamatay. Ibig sabihin nun, hindi siya lumapit sa isang kapatiran para ibuti. Ay, di ba? Na-tormented ang utak no? Naburyong ang utak. Meron pong balita po nung during pandemic time. Isang parang siya, yung counselor. Lahat ng burden ng mga tao parang Sa kanya. na-absorb niya lahat. Tapos ang nangyari parang nagpakamatay yata siya. Kasi lahat ng mga mga problema ng tao. Dinagan sa kanya. Oo. Eh, paano naman yung pastor na nangaral ng Marcos 16:16 hanggang 18 na inom ng laso di pumatay, o may ahas, pinaglaruan niya, tinuklaw ngayon siya. O, paano yun? Patay. May paano pala tayo? Patay. So, kaya hindi Kristiyano yun. Literal yung Kasi pa siya. Hindi naman yan literal eh. Papasok pa siya dito. Yung makainom ng lason, pag kami pananampalataya, hindi mamamatay. Pag natuklaw ng ahas, hindi mamamatay. Inom ng ahas na sadyain mo. Meron nga siya may ahas kasi nakalagay. Ang sabi ron, kung Pag hindi mo makainom. alam, nakainom ka, kagaya na. Kung makainom, hindi sinasadya. Tuklawin sa Kaya kanya. yan ang sama, lalasunin ka talaga. Eh kung sadyain mo, Sadya. diba? Eh, hindi mo pwedeng ano yun. Pinapakita niya na, Ay, proud si ahas. example niya, ihawak niya yung ahas. Tinuklaw siya. Ano yun? Halimbawa, napunta ka sa lugar na Hyperfaith. may naglalaso. Hyperfaith. Hindi mo alam, may laso. God protected you. Ang ano po doon, pwede po yun, halimbawa, Ang laki. missionary kayo, tapos nilalason kayo, pwede po yun, we are protected by the divine ano po, spirit. Pwede po yun. Ay, hindi po tayo kasi, kahit lasunin tayo, basta gumagawa po tayo sa kingdom. Sa atin naman kasi advance lang eh. Ang reading Actually, meron po ano yan hindi ko lang alam kung sinong pangalan ng missionary na yan Yung tribe na pinaka-head ng tribe, sumapi sa kanila. Bakit daw? Kasi nilalaso na sila, pero nagtataka sila, hindi sila namamatay for 7 days. Kaya nga naniwala, alam nyo, naniniwala kami sa Kristo nyo. Bakit? Ayun, hindi 7 days na namin yung nilalaso, hindi kayo namamatay. At saka naiiwas ka talaga ng painom kapag ano. Tama po. Kasi may Yung po yung kapatid sinasabi siya, niya, Oo. na hindi siya intentional. Hindi intentional yan. Anak ng kapatiran, lalasunin siya nung tsaki niya. Lalasunin. Bago sa lupa. Kasi pauwi na sila eh. Titirangin na patayin na Sipin mo, paghawak doon sa baso, yung gatas ba? Ang lumago siya, Bishop. Lumago. Parang siya nagkaroon ibang kulay. Kaya hindi niya dinom. Sabi niya, ito lang inumin. Pinagalitan siya. Ayan, porto, taga Manila kayo. Pala. Hindi niya dinom. Oo, ganun eh. That's protected kasi. Opo. Okay, letter D. Mabilis. Believers who choose not to resist the devil, no?
who yield themselves to his temptations can return to a form of a slavery to the devil, where they are controlled by the will of the devil. Oh. Dito raw, sa letter C, pwede raw both believer and Pero non-believer. hindi tumatanggi. Oo, di ba? Pwedeng ma-oppress. Dito naman, sa letter D, yung mga mananampalataya daw po na Hindi pinili na huwag i-resist ang demonyo, kasi may utos di ba? Resist the devil, and he will flee from you. Hindi tumatanggi. Pagka nag-conform ka to the devil will not flee from you. Kakampi mo na siya. Itong letter D, hindi nga tunay na Kristiyano. Hindi ba tunay na Kristiyano yan? Oo. Oo. And actually, meron ba mga Kristiyano na talagang pinipili nila ang gumawa ng masama? O, Hindi nga, hindi nga. di ba may mga natutok sa mga Meron. Kristiyano? Hindi nga tunay na Kristiyano, Bishop. Paano natin masasabi hindi tunay na Kristiyano? Yan nga sinasabi ko. Ganun ba? Hindi ba lahat ba ng mga hindi tunay na Kristiyano? Paano natin i-gauge yung tunay na Kristiyano o hindi to? Hindi, yung tunay at saka hindi tunay. Kasi actually, Bishop, ano yun Oo. depende na sa kung anong paniniwala kasi ng tao. Halimbawa, yung realidad talaga, kung osas ka, yung... Kasi dito sabi dito, believer yan believer. Ano mangyari, Bishop? Teka, No? kung ang isang tao osas, ayos sa sinasabi nila na doctrine na once you are saved, you are saved. Parang gano'n. So kahit na sabihin natin hindi ka rin mapaposes. Wala ka lang. Hindi ka talaga Kristiyano ka. Wala nga. Kasi ito po si Elijah Di ba after the defeat yung 300 prophet ni Baal nag-ano pa rin ho siya na natakot siya doon sa ni Jezebel. Di ba? Kay Jezebel. Jezebel. Makas Di ka ba? siya Ano na po yan, na propeta ng Diyos. Pero sabi niya, gusto niya na mamatay. Paano po yan? Parang Na-oppress na rin siya, na-depress na rin, ano? Depress na ho siya. Pero gusto rin naman, patay mo siya ng pakamatay. Kung saan, Lord, patay mo nga ako. Ganun siguro gagawin mo. Natakot na nga siya. Gusto na nga niya mamatay. Ibig ba sabihin Kung ginawa niya yun, huhudas pa rin siya. Ang ano nga lang doon, even the believers, di ba? Na pwedeng tawag dito. Pwede siya ma-oppress, ma-depress. Oo. Pag nakinig siya, nakadaan ng Diablo, yung nasabi nila, huwag yan nakadaan ng Diablo. Para rin sa mga mananampalataya. Kumbaga ano nga tawag po doon is demonizing, not possession. Diba nasa verse na 2 Timothy 2:24 hanggang 26, sabi po diyan, and a servant of the Lord must not quarrel, but gentle or be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. So, 2 Timothy 2. 2 Timothy chapter 2 verse 24 hanggang 26. So, Teach patience. Grabe. so po pwede maging taken captive by him to do his will, the will of the devil. Sa Tagalog, ganito ang mga alipin ng Panginoon, Ay hindi na ano daw? Wag daw, palaaway. makipag-away. Diba? Sa halipay dapat Diba? Hindi daw palaaway. Sabi, paano kung palaaway ka? Alipin ka ng Panginoon, palaaway ka. Palamura. Hindi, na-taken captive ka ng demonyo. Wala patol daw. Oo, yung... Yung mga palasigaw, no? Oo. Mga, Yun nga yung high blood. High Diba? blood. High blood ka? Meron bang mga Kristiyano high blood? marami Ang dami nga Dali mo bigay. Kaya sabihin, Oo. uminom ka na ba ng gamot mo? Tataas ka kagad ng boses, di ba? Galit ka kagad. So, Siya, di bali magtaas ng boss huwag magkasala. oo, galit nga Hindi galit. nga, sabi huwag ka magagalit, yun ang utos Ay, Oh. hindi ka Ang magkasala. alipin ng Panginoon, hindi raw
palaaway. Palaway. Ibig sabihin, hindi nangaaway. Palaaway. Okay na lang kung ikaw ang awayin, ano? Pero kung ikaw nangaaway, may problema ka. Yun. Di ba? Oo. Maganda prinsipyo. Tapos gentle daw kanino? Maganda prinsipyo. Tingnan niya. Dapat maamo kanino? But the gentle. Maamo sa lahat ng tao. Yes. Gentle to all. Huwag kang mamimili. Isa, pinipili lang tayo kaharap na tao eh. Tama ba? Amen. Tama. Oo. Di na, ha? Agree. Ano pa? May kakayahan magturo. Yes. Oh, pasensyoso. Uy, yun. No, di ba? Kasi pag hindi ka pasensyoso, baka maging pasyente ka. Kasi patient eh. In humility, sa kapakumbabaan, i-correct daw, kino-correct daw, sino? Yung mga umuupo sa iyo. Paano po yung correct, yung correcting in humility? Pagsisisi sa ikaalam na. Diba? Hindi yung pasigaw, ng pagkukorek. Malumanay na. Malumanay na pagkukorek. May kapakumbabaan na pangungurek, hindi dadaanin sa sigaw. Dapat walang kasi. Away. Walang kasi. Oo. Walang kasi dapat. Yes. Ikaw kasi. Pinapatawad ka naman. If God perhaps will grant them repentance, o kita nyo, yung Kristiyano ang ano nito, no? Kung ano daw po, kung ang Diyos daw po ay gagalaw sa kanila, dahil nga ang ganda na pinapakita mo sa kanila, di ba? Oh, may i-allow ng Diyos na mag-repent sila, di maganda, so that they may know the truth. Tama? Ano pa? And that they may come to their senses. Matatauhan sila. Tama ba? So makukuha ba natin sa sigaw? Hindi po. Makukuha natin sa bulyaw? Hindi po. Matatauhan ba yung mga tao? Kuhabi siya. Kapag ganun ang attitude natin? Walang matatauhan. Awayin ka pa. Di ba? Makikinig sa'yo. Oo. Pagbaba mo ng pulpito, ano ba yung preaching na yun? Paninigaw, pag-aaway ah. Escape the snare of the devil. Kita nyo, kahit tayo pala pwede maging instrumento ng Panginoon eh. Amen. For them, yung mga kausap natin yung mga tao na nakakasalamuhan natin, they can escape to the snare of the devil. It depends our approach to them. Tama ba? Tama po. Oh. At sabi roon, having been taken captive by Him to do His will. Diba? Okay, yan, ano oras na? Roman number 11. What judgment is awaiting Satan and his angel? Ano raw po yung hatol na naghahantay sa kanila? Una, Satan was bruised judicially at the cross. Yan. Bruce. Di ba merong, sabi nga, yung Genesis 3:15, prot-evangelium ito no? Na si Satan will crush. Ano yung ka-crush niya? Yung feet, Pero by Him naman, through our Lord Jesus Christ, ano naman ang gagawin niya? I-conquer niya, dudurugin niya yung ulo mo. Ikaw ang tutuklaw ng kanyang sakong. Pero siya naman ang dudurog ng iyong ulo. O fatal yun. Di ba? Yung matuklaw ka sa Bishop. Genesis. Evangelium, Prot-evangelium. 3:15 ng Genesis, ang tawag doon, Prot-evangelium. First evangelism. P-R-O-T. Tapos evangelium. Yan, the first gospel yan. No? Yan ang unang-una. After Adam and Eve committed sin. No? Yan yung, nung kinumpronta na ni Lord si Ahaz. No? Hindi ba same as foreshadow? Yung foreshadow po yung tawag doon o prot-evangelium naman. Prot-evangelium. First evangelism. First gospel. Tawag. Proto. Yun nga. Proto. Evangelium. Evangelium. Parang yung... Sa una-unahang gospel. First ano gospel. yun? So, nandiyan din sa Colossians 2:14 to 16. No? Pangalawa,
Satan is still walking about deceiving. Oh, 1 Peter 5:8. Kanina at the cross, ano? Yung blanco. Pangalawang blanco, deceiving. Yan pa rin ang mission niya, no? Manlinlang. Kaya nga sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant. Why? Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Amen? Okay. Sige, tapusin natin. Letter C. Satan will be further bruised under the feet of the church. Oh. Romans 16:20. Ephesians 1:21 to 23. Sabi ron ng 16:20, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. O, di ba? Pwede tatapakan na ng ng church si Satan Satan was under the feet of the church. Okay? So yung isa pang talata 1:18 ng Ephesians hanggang 23. Sabi ron, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power toward us who believe. No, merong exceeding power, those who believe, according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. And he put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church. Oh, ang ganda na sinasabi ng 22. Diba? Ang sa Tagalog ng 22, 122. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloob ang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sa iglesia. Di ba? Kaya tayo pa ay overcomer talaga. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. Okay? So letter D. Satan will ultimately be cast into the lake of fire with all his angels and demonic hosts. Ayan. Ultimately, yung pinaka-bottom line, lundo ng kalalagyan ni Satanas at saka ng mga demonyo. Saan daw dadalhin? Lake of fire. Di ba? Yun ang sabi ng Revelation chapter 20, verse 10. And the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Amen? Letter E. It should be noted that Satan has experienced 7 steps in his downward move from a place of honor to dishonor. Meron palang 7 steps, from a place of honor to dishonor. Unang step, Satan enjoyed the heaven of heaven as the covering cherub. Pangalawa, Satan was cast out of the third heaven down to the earth. No. Pangatlo, Satan was cursed in the Garden of Eden. Genesis 3:14 hanggang 15. Pang-apat, Satan was crushed at Calvary. Kaya yun ang pinakalundo, yung sa Calvary talaga, yung ginawa natin Panginoon. John 12:31. Satan was permanently cast out of heaven. Permanently. No? Hindi na po siya pwedeng umakyat doon sa langit. Meron na po siyang bantay Ban na. ban na siya doon. Ground. Diba?
And number 6, Satan will be sent from earth to the bottomless pit. Pang-7, Satan will be thrown into the lake of fire with all of his angels for eternity in Matthew 25:41. Letter F, Satan's 7 steps down corresponds in contrast to Jesus' steps of humiliation and exaltation. Magkaiba sila. Di ba? Si Kristo naman, ayon po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, una, He was equal with God. Kapantay niya ang Diyos. Tama. Ano po ang sa kabila ng siya, ang kapantay niya ang Diyos? He made himself of no reputation. Diba? Mula sa highest, ang talagang pangatlo, he took on the form of a servant. Nagpakumbaba po siya, no? At yun nga Nagmiso na. talagang nag-anyong alipin. So he was made in the likeness of man. Oh, di ba? Nagkaroon siya ng tinatawag na nagkatawan tao ang ating Panginoon Jesucristo. He was found in the passion as a man. Di ba? Nauhaw din siya. Nagutom din siya. Namuhay pa tuloy. Di ba? Natulog din siya. Parang tulad ng common na tao. At anim, he became obedient to death. Naging masunurin po siya hanggang kamatayan. At ang pang-7, he even was willing to experience the death of the cross. Willing po siya talagang ganapin o gampanan yung kanyang misyon na siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Talagang ibang klase yung kanyang kapakumbabaan, Although na karapat dapat siya tumanggap ng Ganyan na lang muna tayo. Pupunta tayo sa susunod, the doctrine of man. Maraming mga controversial dyan. Tayo manalangin. Let's pray. Ano na kayo tanong? Pastor Romel, close us in prayer. Sige po, ipigit po natin yung ating mga mata. Yes, Father God, maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa lahat po na aming natutunan. Sa muna po na aming Bishop po, Lord, na si Bishop Jesus Roque. Dalain ko, Ama, na salamat sa kanyang buhay na ibinabahagi niya po yung kanyang kalaman para sa amin upang may turo din po namin sa aming iglesia. Pagpalain nawa po ninyo ang kanyang buhay spiritual, kalakasan kagaling ng physical, at sa mga pangangailangan po nila, financial man o material, O Diyos. At kami po na narito, Panginoon, dalangin po namin na hindi lang po namin narinig ang lahat ng mga ito, kundi ito po ay nagrema, O Lord, sa aming puso't isipan. At dalangin po namin ito ay bahagi sa aming simbahan. Panginoon, sa aming pag-uwi, ingatan niyo po ang bawat isa, sa ipinsan niyo po kami dalhin sa aming mga tahanan. Panginoon, pagpalain nawa po ninyo ang iglesyang ito, ang Agape Church, Panginoon, pagpalain nawa po ninyo maging ang mga miyembro at ang sambahayan po ni Bishop. Maraming salamat, O Diyos. Ito po aming samad dalangin. In Jesus' mighty we pray. Amen. Amen. God bless po. See you next time. The Doctrine of Man. Sa susunod po.